dreams to you. Jesus, I'm reaching my hands to yours, believing there's so much more, knowing that all you have in store for me is good. It's good. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. And I won't worry about tomorrow. I'm trusting in what you say. Today is the day. Today is the day. But a blood that still speaks. Now I'm forgiven, I'm called righteous, I'm made clean. There on the cross at Calvary, you gave it all to purchase me. You are the Savior and the God who set me free. Now my heart cries, this is my Redeemer. With my whole life, I will give you praise and all the glory to the one who's worthy. Because of Jesus, I have been
kapatid, sa inawit po natin, no? Sabi po doon, no? Because of Jesus po, we have been changed. So yung song na po na to, nag-encourage sa atin na may hope po sa ating Panginoon. Na sa kabila man po ng pinagdadaanan natin sa araw-araw, no? Let us continue to run the race. Kasi kasama po natin ang ating Panginoon. And kapag alam po natin na tinatawag tayo ng Panginoon, let us not harden our hearts and accept the calling of the Lord. So, tayo po'y tumayo. Ating pong palakpakan na ating Panginoon. Hallelujah! Praise you, Jesus! Good morning po sa ating lahat. Ayan. Pwede niyo po pangitian ang yung mga katabi, yung mga kapatid po natin. Ayan. And ini-encourage ko po ang lahat, no, mga kapatid. Batiin po natin ang bawat isa. Lumibot po tayo, no. Kamayan po natin, kamustahin. Yakapin yung mga kapatid natin hindi natin nakita ng ilang araw. And let's spread the love and the joy of the Lord as we sing this song. For the Lord. Hold me in your arms, never let me go. I want to spend eternity with you. Hallelujah! I stand before you, Lord, and give you all my praise. Your love is you're all we need, Lord God. Your life belongs to
for Jesus? Mabuti po ang ating Panginoon. Amen po ba? Oh dear God, we ask for your favor. Come and sweep through this place. Oh, we desire you. I just wanna be with you, be where you are. Dwell in your presence, oh God. Oh, I wanna walk with you. And I will climb this mountain, and I step on the shore, and I have chosen to follow, be by your side forevermore. Tell us what you want us to do, Lord, and we will follow you. Tell me what you want me to do, Lord God. Tell me what you want for my life. It is yours, Lord. Oh God, is yours. Do your will. Do your will, have your way. Be Lord God in this place. Oh, I want your will to be. And I will climb this mountain, and I step on the shore, and I have chosen to follow, be by your side forevermore. And I will climb this mountain, and I step on the shore, and I have chosen to follow, be by your side forever. Come on, let's declare this to the Lord. Be by your side forevermore. Be by your side forevermore. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you for your love, Lord God. Hallelujah, Lord God. Panginoon, sa oras na to, we will just lay down ourselves, Lord God. We will just lay down our lives for you, Lord God. Take us, Lord God. Mold us and use us, Lord God, for your glory. Lord, naniniwala kami na kami tinawag mo, Panginoon, and we will respond to that calling, Lord. As we sing this song, Lord God, inaalay po namin to sa iyo, Panginoon. Beautiful Lord, wonderful Savior, I know for sure all
for your glory, Lord God. I give my life to the potter's hands. You call us, Lord. Call me, you guide me, lead me, walk beside me. I give my life
The Lord is speaking to us right now. Let's just feel His presence. Let's take this moment. Pasalamatan ng Panginoon. Iparamdam sa Kanya kung gaano natin siya kamahal. Kung gaano siyang napakabuti sa ating buhay. Sa bawat oras, sa bawat minuto, bawat segundo ng ating buhay, hindi tayo pinababayaan ng Panginoon. Salamat, Lord. Napakabuti mo. Lord, right now, we're offering our lives to you, Lord. Gamitin mo ang buhay namin, Lord God, for your glory, Lord. Sabi nga po sa aming mga inawit, Lord God, take us and mold us, Lord. Use us, Lord God. We are ready to serve you, Lord. Thank you, Jesus. Panginoon, maraming salamat, Lord God, sa kabutihan mo sa aming buhay, Lord God. Tunay, Panginoon, na Ikaw lamang ang nag-iisang Diyos, namin na buhay, ang hari sa lahat ng hari, Lord God, ang Diyos sa lahat ng Diyos, Panginoon. At tunay, Lord, na hindi ka nagbabago sa iyong mga pangako, Lord God, at patuloy kami sa aming calling sa iyo, Panginoon, Lord God. We will run the race, Lord God. Thank you, Jesus. Thank you for the strength, Lord God. And truly, Lord God, to you belong all the glory, all the honor, and all the praises. In the mighty name of your Son, Jesus, we pray. Amen. Palakpakan po natin ating Panginoon. Here we go! I'm casting my cares aside. I'm leaving my past behind. I'm setting my heart and mind on you, Jesus. I'm reaching my hand to yours, believing there's so much more, knowing that all you have in store for me is good. It's good. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. And I won't worry about tomorrow. I'm trusting in what you say. Today is the day. Today is the day. I'm putting my fears aside. I'm leaving my doubts behind. I'm giving my Morning po. At parang hindi po masaya. Sige nga po sabihin niya sa katabi niya, good morning sa'yo, sis. Sa'yo, bro. Bro. Alright, maraming salamat po. And God bless to everyone. And right now po, meron po tayong mga bago sa nakasama today. Ito po ay si John Genesis Albero. Hello po. Cheryl Raganit. Hello po. And then, Julian Faith Albero. Hello po. Welcome po kayo sa CCOF. Ngayon po, you are just a visitor, but we encourage you by the next time, you are part of the ministry already. Amen? Sige po. Palakpakan naman po natin ang Panginoon sa buhay ng mga bago nating kasama. Amen. Ngayon naman po, dadako tayo sa ating tithes and offering. Na minsan ba naisip na natin o natanong na ba natin sa sarili natin, bakit ba ako nagbibigay? Bakit ba pag nagpupunta ako sa church, ba't ba ako nagbibigay ba? Pwede bang hindi?
Pwede naman sigurong hindi, di ba? Pero alam niyo po, no, minsan ba naisip natin na magbibigay ako kasi, para ma-answer yung prayer ko? Magbibigay ako para mag-gain ko yung love ng Lord. May ganun ba tayong naiisip? O magbibigay ako kasi may extra ako? Alam niyo po, no, giving is not act of generosity. Giving is an act of our obedience and gratefulness. Sino po yung grateful dito? Sino po yung grateful dito kasi may trabaho siya? Sino yung grateful dito kasi may business siya? Sana all. Di ba? Sino yung grateful dito kasi meron siyang talent or skills na bigay ng Panginoon? Alam niyo po, no, unang nagbigay sa atin ng Panginoon, remember this, nung time na kinreate ng Lord ang langit at lupa, anong una niyang kinreate? Lahat po ng pangangailangan natin. Bago niya i-create ang tao. Kasi kung una niyang kinreate ang tao at walang hangin, walang puno, walang bunga, wala tayo. Diba? So, yun po yung mga bagay na kailangan natin. Dapat natin ipinagpapasalamat sa Panginoon. We are grateful dahil binigyan tayo ng Panginoon. Amen? And the Lord bless us. That's the reason kaya tayo mag-give because of our gratefulness sa pagbibigay ng Panginoon. Amen? Dapat meron tayong mindset sa sarili natin na the Lord will meet all my needs. So I will be grateful and I will give to the Lord with a cheerful heart. Amen po ba? Sabi sa Deuteronomy na the Lord give us the ability to produce wealth. Biruin niyo po yun, yung ability na binigay sa atin ng Panginoon, yung kalakasan na pag tayo nagtatrabaho, yung joy na pag nakikita na natin yung sahod natin. Sino natutuwa pag nakakita ng pag 15:30 na? Di ba po? At ganoon din po ang Panginoon that every time we give to the Lord, ang Lord, yung puso ng Lord is natutuwa. Dahil po, we are obedient to the Lord. Sige po, let's all stand and be grateful in our giving to the Lord. Pag-pray po natin ng mga kaloob. Lord, thank you, Father God, for everything, Panginoon Diyos, na ginawa mo for us, O God. Thank you for your love, Panginoon. We know, O God, that you give everything to us dahil sa pagmamahal mo sa amin. At Lord, we want to show you, Father God, our love for you, Panginoon Diyos, and for the ministry, O God. At Lord, alam po namin, Panginoon Diyos, that you are smiling, Panginoon Diyos, because of our obedient heart, Panginoon. Lord, thank you, Father God. Continue to bless, Father God, our job, Panginoon, ang mga businesses, Father God, ang lahat, Father God, ng source of income ng bawat isa, Panginoong Diyos. I-bless mo ang gawa ng mga kamay ng bawat isa sa amin, O God. At Lord, patuloy, O God, kami, Panginoong Diyos, ay makapagbigay, Father God, with a grateful heart, Panginoong Diyos. Salamat, Lord. All the glory be unto you, Jesus. All the praises in Christ's name we pray. Amen. Mic test, sound check. Ayan. Good morning po mga kapatid. Ayan. So ipagpaumanhin niyo po ang aking boses ay medyo nanlalamig sa oras na ito. Ayan. So siguro po dahil sa sa panahon, no. Ayan. So pwede po ba natin batiin ang ating mga kaibigan at kapatid ng Blessed Sunday? Ayan. Sabihin niyo po, God loves you.
Ayan. So, good morning po ulit at sama-sama po tayong pag-aral ng salita ng Diyos. And we're still in our series, The Calling. At ito na po ang ikahuling linggo ng ating series at ikahuling linggo ng September. Ang bilis po ng panahon, ilang tulog na lang Pasko na. Sino pong excited magpasko? Parang hindi excited. Ayan. So, ngayong araw po nito mga kapatid ay we've learned a lot of things sa ating series na The Calling. Important ways. Paano po ba natin i-pursue ang mga calling na ibinigay sa atin ng Diyos effectively and fruitfully. Ayan. So, ngayong umaga po ay gusto ko pong simulan ang ating mensahe sa isang picture. So, pwede niyo po bang sabihin sa akin kung ano po yung nakikita niyo? Ano po ito? Puzzle. Sino pong mahilig sa puzzle? Ayan, siyempre yung mga chikiting natin, no? Ayan, alam niyo po ba na para pong puzzle piece, no? Ang calling natin sa Panginoon. Tignan niyo po yung mga katabi niyo, may mga puzzle pieces sila. May kanya-kanya po tayong puzzle pieces, specific calling sa Panginoon. No? Tinawag po tayo ng Panginoon to help other people. No? In so many ways. Siguro yung iba po tinawag dito mag-lead ng worship para matulungan po tayong umawit at maranasan ang presensya ng Panginoon. Siguro yung iba po tinawag dito to usher. Yung iba po tinawag magturo. Yung iba tinawag mag-encourage. May mga tao pong ganun yung naririnig mo lang siyang magsalita pero grabe na yung encouragement. So, iba-iba po ang ating calling, no? Iba-iba po ang pagkatawag sa atin ng Panginoon. Pero, alam niyo po, ito ay unique at mahalaga sa ating Panginoon. Why? Because lahat ng calling na meron tayo, yung talento, yung spiritual gifts na meron po tayo, these are all means to serve the Lord and serve the people. Amen? And alam niyo po mga kapatid, ganyan din po sa bahay. Sino po ang may family dito, may mga trabaho. Lahat po tayo may mga roles. Tama po ba? No? Yung iba po may naglilinis, yung iba po nag-aasikaso ng lulutuin, mga bagay-bagay. Pero isipin niyo mga kapatid na kahit anong ganda ng isang puzzle piece na ito, kapag kulang po, anong mangyayari? Possible na hindi natin matapos yung isang gawain. Tama po ba? Possible na hindi natin magawa yung isang bagay. No? Hindi po magiging buo ang malaking picture kung kulang ng isang puzzle piece. Pero ito po tanong ko sa inyo, mga kapatid. Kung bawat isa po sa atin merong puzzle piece, ano po kaya yung nagdudugtong? Ano kaya yung nagdudugtong sa mga gifts, sa mga roles, sa mga calling na meron tayo? Ano kaya yung nagdudugtong nun, mga kapatid? Para sama-sama po tayong maglingkod sa Panginoon, sama-sama po tayong maabot yung mga calling na meron tayo. Alam niyo po kung ano, mga kapatid? Ano yung glue? No? Ito po ay love. Can you say to your neighbor, it is love. No? Sabi niyo po, pag-ibig. Kahit, alam niyo po, without love, kahit gaano kaganda, kalaki, ayun nag-amen yung baby, gaano kaganda or kataas yung mga calling na meron tayo, kung gaano kadami yung mga spiritual gifts na meron tayo, kung walang pag-ibig, wala po itong saysay. Amen? At alam niyo po, ganito rin po yung simbahan na pag-aaralan natin ngayong sobrang gifted nila. No? Sobrang gifted nila. Maraming magaling mag-share, maraming magaling mag-prophesy, maraming magaling magturo, madaming nagsuserve. Iba-iba po yung mga calling nila, pero meron pong isang problema.
mga kapatid. Hindi po sila nagdudugtong-dugtong. Hindi po sila nagsasama-sama. Nagkakanya-kanya po sila at nawawala po ang unity. Kaya si Paul, sinulat niya po itong ating pag-aaralan, no, para ipaalala sa kanila na yes, gifts, special abilities are good. Pero kung wala ang pag-ibig na nagdudugtong sa bawat isa, ang lahat ng ito'y ay mawawalan ng impact at halaga. Amen? So, that's why ngayong umaga po, the goal of our message today ay matuto po sa story na ito at aalamin po natin yung tatlong importanteng katotohanan why love is the greatest goal in everything we do in our calling to God. So ready na po ba tayo? Ready na po ba tayo? Can you say amen? Dahil dyan, can you tell your neighbor, mahal ka ng Diyos, kaya kanya tinawag. Pwede ka. Ayan. No? That's why the title of our message this morning is, sabay-sabay po natin sabihin, yan. 1, 2, 3. Called to love. Can you say to your neighbor, I love you with the love of the Lord? Kinilig po. Yung ibang mag-asawa, di nagtitingin, no? So, and let's bookmark our main scripture sa 1 Corinthians chapters 12 to 13. Ayan po, medyo mahaba scripture. At bago po tayo magpatuloy, tayo po ay mag-pray. Panalangin po tayo. Lord, we thank you for this great morning. Salamat po sa pagkilos nyo sa buhay ng bawat isa. Lord, sa isang linggong nagdaan, Panginoon, may mga bagyo na dumaan sa amin. But Lord, thank you dahil hindi nyo po kami pinapabayaan. Patuloy po kayong nandito para protektahan kami, Lord, mag-provide ng mga needs namin. And thank you, Lord, dahil sa series na ito, we get to understand the purpose of our lives, why we are here. Panginoon, hayaan niyo po na umagang ito ay manamnam namin, Lord, yung kabutihan mo, yung pag-ibig mo sa bawat isa. At sa bawat abilidad, Panginoon, regalo, Lord, calling, na meron ang bawat isa. Ang aming panalangin sa umagang ito ay we will embrace this with love. And Lord, allow us to understand deeply your word this morning. Give us your knowledge, Panginoon, your wisdom and understanding, that in every verse that we will read, Panginoon, maintindihan po namin at maging buhay ito sa aming mga buhay. Lord, bless the people na nandito, nag-desire na manahan sa presensya niyo po at hayaan niyo, Lord, na as we end this message, something will change, Lord, and we will never be the same again. And continue to bless this family. They will grow, Lord God, they will thrive, Panginoon, and we will see you face to face there in heaven. We thank you, Holy Spirit. Continue to be in our midst. Gamitin niyo lamang po ako bilang inyong vessel, bilang inyong microphone. At let every revelation, Panginoon, be delivered, Panginoon, sa bawat isa, individually and as a church. We thank you, Lord. We love you. We glorify you. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ayan. So, kanina po nabanggit ko, no, yung simbahan po, yung ating pag-aaralan ngayon. And let's get to know the bigger picture. Sino ba yung simbahan na pag-aaralan po natin ngayong umaga? No? The church that we will be studying is the Corinthian Church. Corinthian Church. Sino po ba yung mga Corinthians, mga kapatid? Si Paul po, he planted a church sa bayan, sa siyudad ng Corinth. No, ito po ay isa sa pinaka-influential, pinaka-mayaman, commercialized, centralized na syudad sa Roman province. At ito po ay nasa
Achaia, no? And this is the Greece today. Sa panahon po natin ngayon, we can compare the Corinth, no, to Makati. Makati City, Quezon City, siguro BGC din, di ba? And very modern, very centralized, at mayaman. Alam niyo po mga kapatid, Paul wrote so many letters to this church. Kaya may kita po natin sa New Testament, may 1 Corinthians, may 2 Corinthians. Mahaba po, no? And the reason why he wrote letters is to help the church. Para matulungan pong mag-develop pa, ma-transform, and syempre ma-overcome po yung mga blind spots nila. So ano-ano po ba yung mga kailangan nilang i-overcome? Disunity, may mga nakapasok na false teaching, may immorality na nag-threaten po sa growth ng church. So kung hindi po i-address ito ni Pablo, possible po na magsarado yung simbahan. Pero alam niyo po, no, sa awa at biyaya ng ating Panginoon, nag-thrive po itong simbahan na ito. Tignan po natin, no, paano po ba dinescribe ni Paul ang Corinthians? These people, they heard the gospel. Nag-respond po sila so well na after po nilang tanggapin ang salita ng ating Panginoon, sila po ay na-save, na-baptize din po sila. No? And they receive spiritual gifts. Spiritual gifts. So in short, mga kapatid, habang lumalago po itong simbahan na to, they became gifted. Can you say gifted? No? The Lord provided spiritual gifts, knowledge, wisdom to them. So kilalanin po natin sila in 1 Corinthians chapter 1, verses 2 to 7. Ito po yung opening ni Paul sa mga taga-Korinto. I'm writing to God's church in Corinth, to you who have been called by God to be His own holy people. He made you holy by means of Christ Jesus, just as He did for all people everywhere who call on the name of our Lord Jesus Christ, their Lord and ours. So makita po natin dyan pa lang sa first chapter, maganda pong tinanggap ng mga believers ang ating Panginoon. In verse 3, may God our Father and the Lord Jesus Christ give you grace and peace. Sabi po ni Paul, I always thank my God for you and for all the gracious gifts He has given you. So in-acknowledge po ni Paul na ang nag-provide ng lahat ng kayamanan na meron ang simbahang ito ay galing sa Panginoon. Through Him, God has enriched your church in every way with all your eloquent words and all of your knowledge. This confirms that what I told you about Christ is true. So ibig sabihin, after they receive the salvation, buhay ang Panginoon sa kanilang mga puso. No? The Lord was with them. Now, you have every spiritual gift you need as you eagerly wait for the return of our Lord Jesus Christ. Maganda po, no? Maganda po yung description ni Paul sa kanila. So hindi lang po sila mayaman physically and financially, pero mayaman po ang kanilang simbahan pagdating sa paglilingkod. No? Mayaman po sila sa spiritual gifts. Ano-ano po ba ito, mga kapatid? Isa-isahin po natin. No? They had speaking in tongues, prophecy, di ba? Teaching. Pero sa kabilang banda, mga kapatid, they were also immature and undivided. Why? Mga kapatid, may mga times po na dinil po ni Paul sa simbahang ito kung itong issue na to, nag-aaway-away po sila kung sino po yung mas magaling. Kasi pagalingan eh. Ako, madami akong gifts. Ikaw, madami ka bang gifts? Parang ganon eh. No? May pride
At competition po sila sa mga spiritual gifts. Nagkakanya-kanya po sila kasi meron silang pinapanigan ng mga leaders. Si Paul ba? Or itong taong to? No? Nawawala po yung unity because they follow different leaders. Now, si Paul po, he explained to them na lahat ng meron po sila, the time, the resources, the ability, the gifts, and even the people, lahat po yan ay galing sa Panginoon. These spiritual gifts were from the Holy Spirit. No? And binigay po ito sa kanila for their common good. Para po ma-establish yung simbahan at mag-grow pa sila. So parang katawan, mga kapatid, may iba't ibang parte, lahat ay mahalaga at pantay-pantay. Alam niyo po, kaya nasulat yung madaming chapters na yan, no? Para ipaalala po sa kanila na mahal sila ng Panginoon. Kaya they need to deal something in their hearts. No? That's why in everything they do, love should be their highest goal. No? Alam niyo po, ganun din po sa panahon natin ngayon bilang mga simbahan. Although hindi po tayo Corinthians, we are the Christian Church of Faith, Marikina, tinawag din po tayo ng Diyos para makatanggap ng mga spiritual gifts. Amen? Ng mga talento, ng mga kakayahan, so that mamahal po natin ang Panginoon at mamahal din po natin ang ating kapwa. Tandaan po natin, mga kapatid, that the gifts, the desires, the ability, no, na meron tayo at dinedesire pa natin magkaroon, magagamit po natin itong lahat through our calling. Can you say calling? No? First, second, third weeks, puro calling po yung pinag-aaralan natin. At in fact, no, alam niyo po ba, merong general and specific calling ang ating Panginoon? No? So when we say general calling, mga kapatid, ito po yung pangkalahatan. Ito po yung bilang simbahan. No? Ano po ito? Una, we are called to salvation. So, ibig sabihin po nito, mga kapatid, the Lord invited you, all of us, to hear the message of the gospel and be saved. At yun po ang resulta, bakit kayo nandito? Kasi patuloy po kayong kumikilala sa ating Panginoon because you first heard and received the good news. Amen? So yun po. Pangalawa po, we are called for discipleship. Can you say discipleship? Yun po yung mga faith group na meron tayo. All of us are called to love others and lead them to grow in their personal relationship with Jesus. Kaya totoo po yung kasabihan na no man is an island because we need everybody to grow in Christ. Discipleship is growing with others in Jesus. Pangatlo po, we are called to live a purposeful life. Diba ilang beses natin kinanta yung word na purpose sa lyrics ng lineup natin? No, ibig sabihin, mga kapatid, nung nakilala po natin ang Panginoon, nagkaroon ng saysay ang ating mga buhay. Yung dating wala, yung dating walang pag-asa, ngayon may purpose. We are called to live out itong purpose na to bilang anak ng Diyos, bilang kanyang ambassador and to be the salt and light of this world. Now, kapag sinabi po nating specific calling, ito po yung individual assignment ng Panginoon sa bawat isa. So kung ano yung assignment, yung calling na meron si Tatay Francis, iba siya sa calling ni Nanay Vicky. Hi, Nanay Vicky, nandiyan ka ba? Hindi pa kita. Ayun. No? So magkakaiba po tayo. Binigyan tayo ng Diyos ng specific calling kung saan magagamit po natin yung mga kakayahan na meron po tayo upang makapaglingkod sa kanyang kaharian at sa ating kapwa. Alam niyo po, mga kapatid, why does God give us these things? No? This calling, these gifts, these skills. Isang bagay lang, mga kapatid, bilang mga vessels ng kanyang pag-ibig. No? Bilang, ano bang Tagalog ng vessel? Bilang alulod? Daluyan. Bilang daluyan ng kanyang pag-ibig.
pag-ibig. No? Maging daluyan ng pag-ibig ng Diyos. Pero ito po yung reality, mga kapatid. Minsan, ang dami na nating ginagawa. Sino pong busy dito? Amen. Dami na ginagawa, no? Napakadami nating ginagawa. Super busy po tayo sa ating mga paglilingkod, sa ating calling, outside and inside the church. Diba? Set up dito, events dito, practice dito, worship dito, trabaho dito, school dito, and so on and so forth. Pero, may times po na nakakalimutan natin tanungin ang ating mga sarili, bakit ko nga ba ginagawa ang lahat ng ito? No, ano ba yung heart ko sa paglilingkod ng ito? Alam niyo po, katulad ng mga Corinthians, we are reminded that above and beyond these gifts, this calling na binigay sa atin ng Diyos, we are called to live out with love, no? In love, no? That's why ngayong umaga po, we will learn 3 important truths why we are called to love, no? So unang bagay po, unang katotohanan, bakit po tayo tinawag ng ating Panginoon to love is, sabay-sabay po natin basahin, without love, our calling and service are empty. Can you say empty? Diba? Let's read in sa unang Korinto chapter 13 verses 1 to 3. Sabi po sa verses na ito, makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, wala naman akong pag-ibig, para lang akong kampanang umaalingaw-ngaw o pumpyang na maingay. Kung ako man ay may kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung nasa akin man ang lahat ng kaalaman at lahat ng pananampalataya, ano pat nakakapagpalipat ako ng mga bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. At kung ipamigay ko naman ang lahat ng aking ari-arian at ialay ang aking katawan upang sunugin, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala rin akong mapapala. So, tingnan po natin yung konteksto nito. Paul said this to the Corinthians, that kahit gaano po sila ka-gifted, kung walang pag-ibig, ang lahat ng kinalang ginagawa, lahat ng ito ay walang saysay at halaga. Alam niyo po, napakadami po nilang spiritual gifts. Dito po sa 1 and 2 Corinthians, diniscuss ni Paul lahat ng spiritual gifts, lahat ng kailangan ng isang simbahan. Isa-isahin po natin yung mga nakalagay dito. Speaking in tongues, no? Without love, it's just a noise. Ingay lang daw siya. Prophesying, or meron tayong great knowledge, kung walang pag-ibig, worthless. Kung merong faith na kayang mag-move, maggalaw ng bundok, pero hindi marunong umibig, nothing. Even ibigay lahat ng possession or mamatay for the gospel, kung walang pag-ibig, useless. Ano po yung pwede nating matutunan dito, kapatid? Love is the core and greater than any gift or sacrifice we can make. Alam niyo po, the past few days, no, nagkaroon po kami ng interview sa mga tao sa labas. And the question I asked to them, para kanino ka gumigising araw-araw? So, hindi po namin in-expect na yung mga tinanong namin, mga magulang. Alam niyo po kung ano yung sinabi nila? Para sa pamilya ko. Bakit po? Kasi mahal ko sila. So kahit anong hirap ng ginagawa ng isang tao, kung mahal niya ang ginagawa niya, mahal niya yung pinagbibigyan niya ng trabahong ito, it is worth it. No? It is worth it. Why love is the greatest, mga kapatid? Alam niyo po, because this is the core. Ito yung purpose, ito yung motivation ng ating buhay, ng ating paglilingkod. Nakakalungkot isipin, mga kapatid, that people nowadays,
They are more focused on quantity and numbers. Wala pong masama doon, mga kapatid. No? Pero, napapabayaan po nila yung quality. Projects dito, projects doon, dami na nating ginagawa sa Lord. Hindi na tayo magkanda-uga-ugaga sa dami ng nakaatang na role sa atin and eventually nakalimutan na natin. Bakit ko nga ba ginagawa ang lahat ng ito? Alam niyo po, when I was studying this, I get to be reminded na warning din po ito sa bawat isa na lumalago sa Panginoon. Kasi pwede palang maging active sa lahat ng ginagawa natin, not just in church. Pwede palang maging active sa calling, sa ministry, ang isang Kristiyano, pero empty ang puso. Wala pong ibang makakaalam niyan kundi tayo lang at ang ating Panginoon. No? Sabi po sa 1 Corinthians 12:13, if I could speak all the languages of earth and angels but didn't love others, I would only be a noisy gong or clanging cymbal. If I had the gift of prophecy and I understand all of God's secret plans and possess all knowledge, and if I had such faith that could move mountains but didn't love others, I would be nothing. Alam niyo po kung ano yung na-realize ko dito, mga kapatid, hindi po basihan ang dami ng ginagawa ng isang Kristiyano para masabing malalim siya sa Panginoon. We aim for quality. No, hindi lahat ng busy sa ministry ay fruitful sa mata ng Diyos. Before, I also experienced this and I learned a lot. Kasi dati po, nung baby Christian pa ako, akala ko kapag nagsaserve na sa Lord, malalim na ako sa Kanya. Yun yung mindset ko dati, na kapag madami akong ministry na sinasalihan, mature na ako spiritually. No? Alam niyo po, binasag ako ng Panginoon. Hindi pala ganun. No? Kapag madaming ministry, mas okay. No? Pero little did I know na itong mga bagay na ito, as time goes by, inaagaw niya yung oras at panahon ko para sa mas mahalagang bagay. Ano po yung mas mahalagang bagay, mga kapatid? Our secret time with God, our prayer life with God, our family, no? Yung mga bagay na hindi nakikita ng mundo. At kailan po ito nangyayari, mga kapatid? Kapag hindi na po balanse ang mga bagay-bagay. Hindi na natin na ma-manage yung mga bagay-bagay at meron po tayong napapabayaan. Alam niyo po, same thing with the Corinthians. Masyado po silang nakafocus sa gifts, pero nakalimutan nila yung why. Can you say why? No? Bakit? No? At ano po yung reminder sa bawat isa sa atin na discover natin yung calling natin sa Panginoon, praise God, but always remember what matters most is your why. Why are you doing it, kapatid? Why are we doing it? No? Because of love. What matters most is our heart of love. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 14, 1a, let love be your highest goal. So, sa bawat ginagawa po natin, pag-aayos ng upuan, paglilinis, paglilid, pag-a-assist sa mga tao at sa mga bata, maging sa paglilingkod sa ating kapwa, sa ating mga trabaho, palagi po natin tatanungin ang ating mga sarili, why? Bakit ko ba ginagawa itong mga bagay na to? Ginagawa ko ba ito dahil mahal ko ang Panginoon at ang aking mga kapwa? O napipilitan lang ako? Or wala naman akong choice, walang ibang gagawa? No? Let love be the motivation of our calling. Because, mga kapatid, without love, everything will just be a performance. Our service will be just a performance without love. Alam niyo po ang ating Panginoon, napakabuti niya kasi siya, nakikita niya yun sa atin. Yung mga tao hindi nakikita, pero ang Lord, He examines our heart. The Lord looks beyond
our calling, our activities and programs because He looks at our heart. No? Let's read in 1 Samuel 16:7. Ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, huwag mong tignan ang kanyang taas at kakisigan sapagkat hindi siya ang pinili ko. Si Yahweh hindi tumitingin ng katulad ng pagtingin ng tao, panlabas na anyo ang tinitignan ng tao, ngunit sa puso tumitingin si Yahweh. If the Lord would look and examine our hearts this morning, ano kayang makikita ng Panginoon? No? Ano po kaya ang makikita niya? Puso na may galak at pag-ibig o empty heart? Naway i-desire po natin that as we move up, as we rise up, yung love mas lalong nag-grow, yung joy mas lalong nag-grow sa ating mga calling at paglilingkod sa Diyos. Amen? So that whatever happens, hindi po tayo basta-basta babagsak. Because the joy of the Lord is our strength. Amen? Now, pangalawang learning po na matututunan natin in our message this morning ay love shapes us in our calling. Basahin po natin in 1 Corinthians 12 verses 4 to 5. Ang pag-ibig ay matiyaga at magandang loob, hindi maiinggitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa, hindi ito natutuwa sa masama, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtatiyaga hanggang sa wakas. Alam niyo po, Paul explained further what love is. Alam niyo po kung ano yung nakakatuwa dito mga kapatid? Yung love pala hindi lang pakiramdam. Love is not just a feeling but a commitment. Amen? Love is not just a feeling but a commitment. Ayan pong pag-ibig na yan, this love shapes us to be Christ-like and fruitful sa ating mga calling. Alam niyo po, napakaganda ng definition ni Paul ng love. Isa-isahin po natin, okay lang? Isa-isahin po natin, no? Meron po siyang sinabi dito na 3 bagay. Una po, ano ba yung love? Love is, sabay-sabay po nating sabihin, patient. No? Kahit nakakainis na yung tao, may pasensya tayo at kaya nating intindihin. Kala ko iuntog. Intindihin. No? Ano pa po mga kapatid? Love is kind. Can you say kind? Kahit di maayos, yung pakikisama ng tao sa atin, nagpapakita pa din tayo ng kabutihan, kabaitan sa ating kapwa. Ganda, no? Ano naman yung opposite? Sinabi din ni Paul yan. Isa-isahin po natin na sabi niya dito, love is not coconut. Yan, no? Not envious. Hindi daw mainggitin sa blessings ng iba. Ano pa po mga kapatid? Not boastful. Hindi daw naghahanap ng spotlight. No, hindi po naghahanap ng spotlight. What else? Not arrogant. No, hindi arrogante, hindi nagmamayabang o nagmamataas sa iba. Ano pa po mga kapatid? Not rude. Ay, hindi ko napindot. Not rude. Hindi po. Ano bang Tagalog ng rude? Hindi bastos. No? Ano pa po mga kapatid? Not self-seeking. Inuuna yung kapakanan ng ibang tao kaysa sa sarili. Ano pa po? Not easily angered. Hindi mainitin ang ulo. No? Ano pa po? Not resentful. Hindi nagtatanim ng sama ng loob sa kanyang kapwa. And lastly, may natatawa. Not happy with evil, but rejoicing in the truth. Hindi
nagtotolerate ng kasamaan, ngunit natutuwa, nagagalak kapag katotohanan ang nakikita. Ito po yung pag-ibig. Pero hindi pa natapos dyan. Love always. Can you say always? Ito ang ginagawa ng pag-ibig. Pansinin niyo po tignan niyo kung nararamdaman natin, nararanasan natin. Love always bears all things. Kahit anong bigat ng ref, kung sinabi ng misis mong bubuhatin mo. Yun ba yun? No? Love bears all things. Kaya mong i-bear yung bawat isa. No? Bears one another and doesn't resent. No? Believes all things. Iniisip mo yung best para sa kapwa mo. Hindi mo siya hinihila pababa. No? Hindi natin hinihila pababa. Hopes all things. We always pray and hope na positive lahat ng kanyang mararanasan sa buhay. Basa niyo po ba? And lastly, ito pinaka-the best kapatid, endures all things. Hindi basta-basta nag-give up sa buhay at sa kanyang kapwa. Patuloy siyang umiibig sa bawat isa. Now, ba't ko po ito sinishare dito? Ano yung pwedeng makuha natin, kapatid? No? Lahat po ng mga bagay na yan, lahat ng traits na yan, si Jesus po ginawa sa bawat isa sa atin. Kaya niya sinabi yan kasi ginawa niya na yan sa bawat isa. And we can also impart and do this to other people. Pero, minsan, no, madaling gawin, minsan mahirap gawin. Depende sa tao. Tama po ba? No? Depende sa mood. Sabi sa yes daw, no? Pero, sa biyaya at grasya ng Diyos, possible po. Amen? No? Sabihin po natin, possible naman. No? Minsan, nananalangin tayo sa Diyos. Lord, bigyan niyo po ako ng patient, 101%. Pero, ang binigay sa'yo ng Lord, yung kapwa mo, nagtitest ng patience mo, no? Binibigyan tayo ng Panginoon ng mga sitwasyon, ng mga tao na mapoproduce po sa atin ang pagiging patient. No? Ang true love pala, hindi tinotolerate ang kasamaan at kasalanan. Kaya mong i-open up, no? Because you rejoices in the truth. Sasabihin mo sa kapwa mo yung katotohanan kasi yun yung makakatulong. No? And love help us endure because we keep no record of wrongs. No? Hindi po tayo naglilista ng pagkakamali ng ating kapwa. Alam niyo po mga kapatid, kapag naranasan po natin ang pag-ibig ng Diyos, we can learn to love like Him as well. Tama po ba? Sometimes, hindi po yan one time, big time. Minsan, day by day, nire-reveal sa atin ng Lord. Tinatransform niya po ang bawat isa sa atin. No? If we look at the positive meaning ng pag-ibig, parang lahat po madaling gawin. No? Kapag okay tayo, pero kapag hindi na, wait lang. No? Pero alam niyo po, ito palagi nating tatandaan. Hanggat meron po tayong hininga, huwag na po natin sayangin yung panahon para i-express ito sa ating kapwa. Kasi the moment na mawalan po tayo ng hininga, that's it. No, wala na tayong chance pa. Pero habang nandito po tayo sa mundo, the Lord is so patient with us. The Lord is so good sa atin dahil lagi tayong may chance, lagi tayong may pag-asa. Alam niyo po kung ano yung natutunan ko dito? God created people to have relationship with others. No? God gave us friendships, no? Family, workers, co-classmate, romantic relationship. And sometimes, etong mga relationships na meron tayo, minsan nagiging komplikado. Tama po ba? And sometimes nagiging broken. No? Why? Because of indifferences. No?
because of magkakaiba ng pananaw. How do we deal yung mga relational issues in a godly way, mga kapatid? Alam niyo po, ang Bible also gives us the solution. How do we deal relational issues? Let's read in Matthew 18 verse 15. Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan tungkol sa kanyang kamalian. Kapag nakinig siya sa iyo, na ibalik mo ang inyong pagsasamahan bilang magkapatid. Ano po yung pwede nating makuha dito? There is a godly way to deal relational issues. And sometimes, itong mga relational issues na to, they are blessings in disguise. Why? Kasi nare-reveal po sa atin ng Panginoon kung paano natin mamahalin ang ating kapwa in His ways. Kasi sa mundo natin ngayon, kapag meron tayong nakasamaan ng loob, ano pong nangyayari? Pinopost sa Facebook. Ini-strict sa TikTok. Oh, baby eh. No? Ano pa po mga kapatid? May GC, pero hindi ka kasali. No? Pero ano sabi sa Bible? Direct, talk to the person. That's it. No? Ganun po kakomplikado at kabroken ang mundo natin. Tinutwist niya yung morality ng tao. Deal and talk with the person involved and do not gossip. No? Madalas ang nangyayari sa mga tao sa panahon natin ngayon, no? Kapag nakasakit sa kapwa, nasaktan sila, sa iba po nila sasabihin. No? Kung ikaw yung involved, labas ka sa GC. No? Pero if we love the person, sabi po sa Bible, no, deal with them in love and forgive. Amen? Tandaan po natin that whenever we deal broken relationship, ang goal po natin is to understand each side. To understand the person and to win back the person. Sa panahon po natin ngayon, hindi. Kailangan mas maganda yung argument mo para makita mong mas magaling ka, mas matalino tayo. Pero sabi po ng ating Panginoon dyan, no, it comes with humility and love. Luke 17 verse 3-4. So watch yourselves. If another believer sins, rebuke that person. Then, if there is repentance, forgive. Even if that person wrongs you 7 times a day, and each time turns again and asks forgiveness, ano pong sabi sa atin? You must forgive. We need the grace of God to do this, mga kapatid. Especially yung mga malalalim na yung mga naranasan. Di ba? Marami na yung pinagdaanan. Ano po ang invitation dito sa bawat isa sa atin, mga kapatid? Let's serve people with kindness, patience, humility, kahit wala pong nakakakita. Dahil ang Panginoon, nakikita niya ang lahat. Amen? Serve with patience even if it's hard. Amen. Choose kindness kahit hindi bumabawi yung tao. Kahit hindi nagre-reciprocate yung tao. Choose kindness. No? At higit sa lahat, no? Always love them and forgive. Sabi po sa Colossians 3:23-24, kapag ginawa po natin ang mga bagay na ito, anuman ng inyong ginagawa, gawin nyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. Why? Kasi kung sa tao lang po tayo titingin, matagal na tayong na-fail. Why? Lahat po tayo may mga blind spot. Lahat po tayo may mga shortcomings. So kung titignan lang natin itong taong to, wala na. No? Pero kapag Panginoon ang tinitignan natin, kaya nating magpatuloy. Bakit? Because love endures. Can you say it? Love endures. Sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at alalahanin niyong pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para
sa inyo. Meron pong reward. Amen? Pangatlo po, mga kapatid, why we are called to love. Ito po, mga kapatid, tandaan natin. Because love builds up the church and the community. Tignan niyo po yung mga katabi niyo. Tignan niyo po. The Lord wants you to build them up. 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 No? Alam niyo po, lahat tayo may mga calling. Tama po ba? When we choose to love, yung calling na binigay sa atin ng Panginoon, and-embrace po natin ng todo-todo, alam niyo po, kapatid, ang unang sineshape ng Lord ay tayo. Sunod na lang yung mga ibang bagay. Imagine niyo po kung lahat tayo nag-submit sa ating Panginoon, transform niya tayo. Tandaan natin that love will grow and spread in our church and community. Imagine niyo po kung lahat ng tao, pag-ibig ang goal sa kanilang buhay. For sure, maganda po ang magiging buhay ng bawat isa. Amen? Imagine niyo po kung lahat may love sa heart nila, siguro walang flood control. No? Imagine niyo po kung may love lahat, siguro walang mahihirap, walang nasasaktan, walang kasamaan. No? Pero ito po yung reality. Ito yung realidad ng buhay. We live in a fallen, sinful, broken world. At dahil po sa kasalanan, merong mga sufferings. Merong pain. Maraming tao ang naaabuso at nasasaktan. Pero ano po ang hope sa mga Kristiyano, sa mga anak ng Diyos? Can you raise your hand sa mga anak ng Diyos? Ano ang encouragement sa atin, mga kapatid? No? Because of love, natanggap po natin sa ating Panginoon nung namatay siya sa krus ng Kalbaryo. Namatay siya pero iniisip niya tayo. Iniisip niya ang bawat isa sa atin. Let that love build others. Let love build up the church. Let love build up our family. Let love build up our school, our workplace. No? And sabi po yan sa salita ng Diyos in 1 Thessalonians 5:11. So encourage each other and build each other up just as you are already doing. Yung gifts na meron tayo, yung talento na meron tayo, yung calling na meron po tayo, these are not for us. These are not for our self-promotion, but for edifying others or the body of Christ. We need to help others grow as well. Hilahin, kung tayo nataas na, hilahin natin, tumaas din, mag-grow ang iba. How do we build up? How do we build up, mga kapatid? Keep on encouraging. Can you say it? Keep on encouraging. How do you encourage, mga kapatid? Maraming ways. Alam niyo po ba yung love language ng bawat isa? Love language, di ba, may acts of service, may words of affirmation, may physical touch. Ano pa po? Quality time, receiving of gifts. So, paano natin i-apply yung encouragement sa ating kapwa? No, kung acts of service, bigyan mo ng gawan mo ng kape, good job. Lagyan mo ng note. No? Kung words of affirmation, sulatan mo ng note. Ma, thank you for cooking my baon. So yummy. Di ba? Ano pa? Kung physical touch, yakapin mo. God bless, kapatid. Mahal ka ng Panginoon. Ano pa? Quality time, spend time, no, encourage others, and so on and so forth. Keep encouraged and be encouraged by them. Alam niyo po, madalas, mga pastors po natin ang gumagawa nito. Amen, yung mga leaders, automatic yan. Makikita lang nila, malungkot tong isang batang to, lalapitan, kakamustahin. No? Ganon din po yung gawin natin sa bawat isa.
Ganon din po yung iparamdam natin sa ating mga family members, sa ating kapwa. Tandaan po natin, building godly relationship here is something that will last forever. Can you say forever? No, may forever po sa ating Panginoon. Our relationship with others, our relationship with God, our character, they will last forever. No? 1 Corinthians 14:12, sabi po sa ating ng verse, no? And the same way is true for you. Since you are so eager to have the special abilities the Spirit gives, seek those that will strengthen the whole church. Napakabuti po ng ating Panginoon dahil meron pong banal na Espiritu siyang binigay sa atin para mapagpatibay po ang katawan ni Kristo sa mundong ito. Sino po ang worship team dito? Can you raise your hand? Sino po dito yung mga teachers? Siyempre, nasa baba. No? Sino po dito yung nasa tech? Ayan. Tech? Tech. Sino po dito ating mga leaders, pastors? Yan. Sino po ang lahat, mga nanay? Gusto masarap na pagkain. Ushers? No? May nakalimutan pa po ba ako? Ignite? No? Wow! No? Lahat ng role na po yan mahalaga. Imagine mo kung hindi okay yung nanay natin, magsasuffer po tayong lahat. Anong lasa ng luto? No, joke lang. Mahirap eh. Minsan nagre-reflect yung mga ginagawa natin pag di tayo okay. Pero dapat, laging goal is to build up, not to tear down. Amen? Ano po ang call sa atin mga kapatid? Build up. Build, 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 build. No? The goal is to have an eternal mindset. Ano yung eternal mindset, mga kapatid? Relationship, love for God, and for people. Yun po yung i-goal natin. 'Di ba? Ngayong panahong ito na talamak ang kasamaan, iparamdam po natin sa ating kapwa na buhay ang ating Panginoon. Alam niyo po, na-realize ko dito, when we extend our love to others, mas i-extend po natin dun sa mga taong hindi kayang suklian yung pag-ibig natin. Kanino yun? Sino yun? Sino yung mga taong hindi kayang mag-return ng mga favor at love natin? Kaaway. Di ba? Ano pa? Yung mga nandyan sa paligid, yung mga lola natatawid, yung mga bata, no? Yung mga tao sa paligid natin na hindi nila aasahan na, may ganito pa palang tao ngayon, no? I'd like to encourage each and every one of us this morning, mga kapatid, na ang ating Panginoon, iniibig niya ang bawat isa sa atin. To the point na makikita natin na, Lord, itong love na to, gusto kong i-share sa bawat isa. Amen? Alam niyo po, dito na tayo magtatapos. No? Ngayong araw, 3 lang po yung ating inaral. Ano po yung una? Without love, our calling and service are empty. Love shapes us in serving. Love builds up the church and the community. I want to encourage all of us, mga kapatid. Serve not just with your hands, but with your heart. Abilities, gifts, talents may impress, but love impacts. But love impacts. Skills may draw attention sa mga tao, but love draws people closer to God. Why? Because love remains for eternity. Kapag kumikilos po tayo ng may pag-ibig sa ating mga buhay, tagos hanggang solar system, tagos hanggang puso, diretso langit. No?
Because love remains for eternity. Alam niyo po mga kapatid, kahit nasa heaven na tayo, nandun ang love. Sabi po sa 1 Corinthians 13:13, 3 things will last forever. Can we read? Faith, hope, and love. And the greatest of this is love. Why? Yung faith po natin, yung hope po natin, matatapos po yan sa heaven. Dito kailangan natin ng hope. Dito kailangan natin ng faith sa mundo. Pero sa heaven, hindi na. Why? Andun na yung Diyos. Kasama na natin. Hindi na tayo mag-hope ng mga bagay na hindi natin nakikita. Kasi sa langit, nandun na siya eh. But love will continue growing and growing in heaven. Kaya yan po yung sinasabi ng salita ng Diyos sa bawat isa. Let your love be rooted in Christ. Amen? As we end this message, alam niyo po, meron pong greatest measurement. May greatest measurement para makita natin, malaman natin, ma-examine natin kung pasok na yung love na yon sa mata ng ating Panginoon. Alam niyo po kung paano, mga kapatid? Paano ko ba mamimeasure yung love ko sa aking kapwa? Mga kapatid, alam niyo po kung ano? Alam niyo po kung ano? Kapag si Jesus ang center. Try po natin palitan yung mga main points natin. Palitan natin yung love ng Jesus. Tignan po natin kung pasok pa din sa banga. No? Tingnan po natin. Sabi ng point natin kanina, without love, our calling and service are empty. Palitan natin, without Jesus, our calling and service are empty. Palitan po natin yung love. Love shapes us in serving. Jesus shapes us in serving. And thirdly, love builds up the church. Palitan po natin ang pangalan ni Jesus. Jesus builds up the church and the community. Ano po ang encouragement sa atin, mga kapatid? Let your love in the Lord grow and grow. Why? Hindi mahirap magmahal kapag si Jesus ang sentro ng buhay natin. Amen? Kaya wag po natin iisipin, ang hirap mahalin ng kapwa ko, ang hirap mahalin ng magulang ko, ang hirap mahalin ng kapatid ko. Pag tinignan po natin si Jesus, madaling gawin yan. Why? Because you're not doing that for the person. You do that because God loves you first. Amen? Dahil ang pag-ibig ng Diyos, buhay sa bawat isa. Alam niyo po, in our calling, in serving God, excellence matters. Di po natin pwedeng isa walang bahala na kailangan ng excellence, kailangan ng quality, no? But love should be your goal. Love should always be our goal. Amen? Let Jesus be the anchor of your life as you grow in our calling, as we grow in our calling. Kasi minsan habang tumataas tayo, nawawala na si Jesus sa buhay natin. Kasi, alam niyo po yung mga bagay na to, minsan yung mga magagandang bagay na nararanasan natin, minsan nagiging poison siya eh. How do I say this? Even this pulpit that we have, it can be a poison. It can grow pride in us. That's why we need to ground our hearts in love. Marami pong tao sa Bible na bumagsak because of their pride, because their first love was gone. Pero tayo, habang lumalago, habang nagra-rise up ang Christian Church of Faith, habang umaangat din si Jesus sa buhay natin. Amen? What is your Christian life focused on?
ito po yung tanong na iiwan ko sa inyo mga kapatid. Ano yung dinedesire ng heart mo sa oras na ito? Makakilala yung mahal mo sa buhay, makakilala yung ating mga kaibigan, ma-answer yung prayer natin sa mga kakulangan natin, gumaling tayo sa mga sakit natin. Ano man ito mga kapatid, let love be our highest goal. Amen? Dahil ito po ay magpapatuloy, lalago hanggang sa langit. Amen? Kapag nasa heaven na tayo, faith and hope will fulfill their purpose. Kasi kasama na natin ang Panginoon. But let your love for the Lord and for others grow. Amen? Ano po ang invitation sa atin sa oras na ito? When we love, may Jesus be seen in our lives. Mahirap, kapatid. Hindi madali. Hindi po madaling gawin ito, pero posible sa awa, sa grasya at biyaya ng ating Panginoon. Amen? And as we end our message this morning, namnamin po natin yung mensahe na ating aawitin ngayon. Let's embrace the calling that we have. For sure, yung iba po sa atin, malinaw na yung calling na binigay ng Panginoon. Siguro yung iba po sa atin, dinediscover pa. Yung iba, nagpipray pa lang. No? Ano man po yung stage na meron tayo, kapatid, ito po tatandaan natin. Before knowing your calling, get to know Jesus first. Bago natin i-embrace yung calling na meron ng Panginoon sa bawat isa, i-embrace muna natin kung sino si Jesus. Kilalanin natin yung caller. Kilalanin natin yung tumawag. So that as we move up, no, the Lord can fulfill His purpose for His glory, not for our glory. Amen? Tayo po ay tumayo. And let's think about God. Lord, ano po ba yung pagtawag niyo sa akin sa panahong ito? And as we meditate and worship the Lord, no, let's give the best thanksgiving sa Lord. Dahil tinawag po tayo ng Panginoon. Hindi po siya nagkamali na nandito po tayo. Hindi siya nagkamali na tinawag po tayo ng Panginoon. And let's give back in our offering and thanksgiving as we worship. Your eyes on the sparrow, your hand it covers me. From the ends of the earth to the depths of my heart, let your mercy and strength be seen. You call me to your purpose, as angels understand. For your glory, may you draw men as your love and grace demands. And I will run to you.
po ng aming inawit, sa inyo lang kami tatakbo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Dahil hindi ka nagkulang, Panginoon. Hindi ka, Panginoon, nagdalawang isip na mahalin ang bawat isa kahit hindi po namin deserve. Lord, di po namin kayang suklian. Maraming salamat, Panginoon. Dahil minahal at inibig mo kami ng buong. At Panginoon, salamat sa pagtawag. Salamat sa regalo. Panginoon, salamat sa talento. Salamat sa aming mga buhay, Lord. We can offer our lives to you with joy and with love. Lord, patawarin niyo po kami kung may mga pagkakataon na it's hard, mahirap sa amin umibig, mag-extend ng patience, Panginoon. Lord, would you help us always see you, Panginoon, sa buhay ng aming kapwa. Lord, thank you for reminding us that you also love everyone, not just us. That's why we can extend our love. We can share your goodness sa bawat isa. Lord, we thank you. As we end our series, The Calling, Panginoon, hayaan niyo po that as we rise up, as we move closer to you, Panginoon, as we wait for your return, Lord, makita mo kaming totoo, umiibig, Panginoon, at nananampalataya sa inyo. Lord, ang aming panalangin, makita niyo po kaming umiibig, nananampalataya, at nagpapatuloy para sa inyo. Holy Spirit, we thank you for all the wisdom, for all the things that you've given us, Lord, to understand our purpose, to understand our calling. Panginoon, sa mga aming kapatid at kaibigan na dinidiscover yung calling nila, hayaan niyo po, Panginoon, na makita nila ito sa presensya mo. Hindi sa tao, hindi sa mundo, but Lord, in you. From you, Lord. Hayaan niyo po that as we go higher, let our love be our greatest goal. Help us. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Di po namin kayang gawin ito ng kami lang. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Patatagin niyo po yung pananampalataya namin. Palakasin niyo po yung aming loob. And help us to have eternal mindset, Panginoon. Let our character, our love for you and for others shine, Panginoon. Taas po natin ang ating mga kamay and let's receive the blessing of our good Father. Lord, maraming salamat sa linggong nagdaan at sa linggong dadaan, Panginoon. Hayaan niyo po na as we continue this life on earth, we'll always be motivated in love for you and for your people. Panginoon, yung mga decisions na gagawin po namin sa mga araw na dadaan, let all this be grounded in love. Lord, sa mga pagdadaanan naming pagsubok, maging sa mga pagsubok na pinagdadaanan namin sa oras na ito, tulungan niyo po kaming lagpasan, Panginoon, pagtagumpayan ng mga ito. Continue to heal your people na may sakit, na may mga karamdaman, kahinaan, Panginoon, sa mga may kakulangan. Lord, continue to provide for them. Lord, sa mga nananalangin ng mga big decisions sa buhay nila, Lord, hanapin ka nila.
sa bawat decisions na gagawin. Lahat ng plano, Lord, trabaho, pag-aaral, business. Lord, let everything be done in love. At hayaan niyo po na sa linggong ito, ikaw ang makita, ikaw ang mahayag sa aming mga buhay. Dahil iniibig ka namin, Panginoon, wala nang iba. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa nag-iisang pangalan ni Jesus, aming iniibig. In Jesus' name we pray. Amen. God bless po.